So hindi inaasahan may pagkakamali at pagkukulang sa video na to. Kaya mga kalingap, mga kababayan, ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo. Sana po maunawaan ninyo ang magiging kaganapan sa video na to. Tara po para malaman ninyo kung ano ang naging problema. So yun, nandito tayo sa isang beneficiary natin. At ayun nga, medyo tayo dito kasi walang audio. At nakapatay pala yung mic natin. Kaya ito ngayon ay ganito na lang yung ating gagawin para naman maintindihan niyo po yung kung ano yung magiging kaganapan dito. Yun na nga, diretso tayo na naglalakad papunta sa ating target. Isang maglula o may alagang dalawang apo na nagngangalang Nanay Marina at kanyang apo na dalawa ay si Danica at May Russell. Ayun nga, may dala tayong bigas na ito ay galing kay Ma'am Bertos Woman. Kaya maraming salamat po sa mga nagiging kaagapay katuwang natin dito. At ito na nga ay nakita natin yung sitwasyon ng bahay nila na dati ito ay nakadapa, Pasok tayo dito sa bahay na to. Ngayon, sa pagpasok natin ay nadatnan natin si Nanay Marina at ang kanyang apo na si Danica. So ayun, malaki pasalamat kasi nga medyo matagal-tagal natin na hindi napuntahan ito sila, Magmula nung nakita natin, nakadapa yung kanilang bahay. Yan nga, ay nagtatanong ako kung okay yung audio. So sabi ng ating cameraman ay okay naman. Pero yun nga lang, nang inopen ko ay wala talaga. So ayan, kung makikita ninyo ay naka-green naman yung mic. Pero ang naging problema ay walang pumasok doon sa monitor. Kaya ayun, tinatanong ko kung sino nagpagawa ay yung kanyang anak na nag-iisa na nandyan sa likuran nila. At ayun nga ay mga tali-tali ang ginamit. Oo, ilan-ilan lang yung pako kasi nga daw wala silang pambili. So napakababa lang po ng bahay na to, Ayun nga, nagkukwento si Nanay Marina na natatakot siya kasi kunting hangin lang daw ay ilipad ang bubong ng munting kubo nila. At ito nga si Danica ay kinumusta natin about sa kanyang pag-aaral. At sa kasalukuyan, tapos na siya ng grade 12. Pero sa kadahilanan na wala yung kurso niya dito sa sa Dunsol ay nag-exam siya doon sa nakalimutan ko yung binanggit niya na school pero sa Daraga. Ang hindi nga niya lang inaasahan ay bagsak or below yung kanyang average. 84 lang daw pero ang kailangan sa ay 90 pataas, hindi siya umabot. So dahil doon ay nawalan na rin siya ng gana. So sa tagal namin pag-uusap ay natanong ko yung sitwasyon ng kanyang nanay. At ayun nga, yung kanyang nanay ay nasa Maynila, sa Laguna. Nagtatrabaho bilang isang janitress. At napag-usapan namin kung ano yung kanyang plano dahil siya ay hindi mo na mag-aaral ngayong taon bilang isang first year college. So may pinakita sa atin na isang mga accessories, like porceras, na yun nga ay ang materialis nito ay nabili niya daw sa Shopee. So okay naman daw kahit papaano kasi may mga bumibili naman. At ang naging puhunan niya daw dito ay halagang 750. Ayan, at ipapakita nga sa atin yan yung mga accessories na yun na like porceras. Na kumbaga sa mga ginagamit ito ng mga dalaginding or binatilyo. So nauuso naman ito sa panahon na to. Nga lang, siyempre, sabi ko nga ay may hangganan yan. Kaya natanong ko siya kung ano talaga yung totally plano niya. So yun nga, ang plano niya ay
kung may mapapasukan siya, ay mamamasukan siya ng katulong or kasambahay or tindira, bawa sa kung may mall, ganun, sa mga karatig lugar dito sa ano no sa Bicol kasi ayaw niya naman na mapalayo siya sa kanyang lula at sa kanyang kapatid. So, kinumusta natin yung kanyang kapatid na si Merusel, yun ay nag-aaral bilang isang grade 9. Oo, grade 9. Or nakaligtaan ko kung grade 9 ba or grade 10. Oo. Yun nga, ang ano nga ni Nanay Marina, kasi yung tatay yata nito ni Merosel at yung kanyang nanay ay naging okay naman daw muli. So pagkatapos daw ng grade 12 nito ni Merosel ay kukunin na papunta sa Laguna at doon na pag-aaralin ng tatay. So hindi natin alam kung ano talaga yung pinaka-exact plano nila, no? At yun nga, sa ano namin sa pag-uusap, marami kami na pag-usapan, ang ano nga lang dito ay hindi ninyo napakinggan. Kaya sabi ko, hindi ko na sana i-upload ito, no? Ayoko na sanang i-upload ang video na to, pero sayang naman unang-una, mayroong sponsor dito na galing nga kay Ma'am Bertos Woman. Ano? At ayan na nga, yung mga accessories ano, ay pinakita sa atin ni Danica. Ayan. Porceras, ano bang ginagamit niyan? Quintas, ganun. So, sari-sari naman siya, no? May alagang 45 pesos, may 25 pesos, pinakamataas ay 55 pesos. So, okay naman daw para sa kanya yung kitaan. Noong una, nag-umpisa pa lang naman siya. Para daw sa kanya ay makatulong siya sa kanyang lola. Kasi ang kwento nga ng kanyang lola ay sanggol pa lang itong batang ito ay nasa lola na niya. No? At siya na ang nagpalaki, nagpaaral. Oo, sabi nga naman niya, meron naman ang bagyong kanyang anak ito sa kanyang apo na to o sa dalawang apo pero kulang kapos. Kaya kung matatandaan nyo po sa ating mga vlog ay may mga kwento naman si Nanay Marina dyan about dito. So hindi natin lagi-lagi itong napapasyalan sila, no? Kahit nasabihin na medyo malapit lang ito, pero sa dami-dami din na rin ng ating mga pinupuntahan ay nakakaligtaan natin or na isasantabi natin sila. Kaya ayun nga, kasi nga yung inaano natin dito, yung bahay nila na isa nga sa sponsor natin na si Ate Di Roland ay kumustahin at alamin ang sitwasyon ng bahay nila. So ganun po yung ating ginagawa dito no, sa Dunsol ay inaalam natin yung mga sitwasyon nila. So yun nga, ang napag-usapan ay marami kami napag-usapan, lalong-lalo na ni Danica sa mga plano niya. O natanong din natin kung may boyfriend siya, sabi naman niya sa gabal daw yan. O kasi ang gusto niya makapagtapos or makapag-aral muli. No? At sa ngayon nga ay dahil sa parang nagkaroon siya ng nawalan ng gana dahil sa pangyayari na hindi siya pumasa doon sa pinag-anuan niya ng exam, kaya ito muna siya sa ngayon. Kumbaga ay magtatrabaho muna o maghahanap buhay. Oo, kaya sabi ko sa kanya, sige lang, tuloy mo lang kung ano yung napupusuan mo sa ngayon. Kasi yun yung pinaka-importante. Kung saan ka masaya, yun, doon ka mag-focus. O kasi may plano naman din siya na, yun nga, magtatrabaho. And then kung wala pa, ay focus muna siya dyan sa kanyang munting negosyo sa ngayon. Na tinanong ko nga kung pinupost niya sa FB, hindi pa daw. Kasi kung ipopost niya daw sa FB at dumami yung order, ay kakapusin naman din siya. Kasi unang-una, kulang siya sa puhunan. Oo, kasi binibili naman din yung mga ano niyan, yung materialis. Sa paggagawa, okay naman daw sa kanya, kaya naman niya kahit ilan. Di bali daw na mapuyat siya, ang importante, matustusan niya kung magkakaroon ng maraming customer. Kaya sabi ko, sige lang, tuloy lang. So ito na nga ay dumako tayo dito kay Nanay Marina. Napag-usapan namin yung about dito sa kanilang bahay.
Yun nga, pinakita natin ang sitwasyon. Ayan o, kung makikita po ninyo ay puro nakatali lang ang bahay na to. Oo, at napakababa. And then mayroon pa ngang ibang na trapal yung bubong niya. No? Kaya ayan, tingnan po natin. Yan. Di ba? Ayun, bumaling tayo kay Nanay Marina. Ayun, natatawa na lang siya dahil nga sabi ko ay ang cute ng bahay ninyo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko ay biniro ko kung ipapagawa natin yung bahay niya ay ano ba yung gusto niya. Ang ano naman niya, gusto niya ay simpleng bahay lang. Maliit. Oo, basta importante ay hindi siya kakabahan. Kasi mga kalingap, mga kaibigan, ito sila ay nasa gilid ng dagat talaga. No, yan. Marami yung aming mga pinagkwentuhan ni Nanay Marina about sa sitwasyon. Yun nga, naikwento niya yung susuporta ng magulang nito ni Merosel at ni Danica. So magkaiba po yung tatay ni Merosel at ni Danica. So ang tatay daw nito ni Danica ay totally wala na, nag-asawa na ng iba. So medyo naging okay kasi itong si Merosel ay ulitin ko na kapag sabi daw yung tatay na pagkatapos ng grade 12 ay kukunin na nila at dadalhin sa Laguna. Oo, yun ang plano daw ng tatay. Pero sa ngayon ay suporta mo na sila. Yun nga, ang kwento nga ni Nanay Marina, nagpadala nung bago magpasukan itong tatay ni Merosel ay halagang 400 pesos lang. So maraming kulang doon sa mga gamit sa school, no? Yun nga, pinakita natin muli. Oo, kasi yun nga, nabibiro natin na kung hindi ba yan tumutulo or kung ano ba, sabi ni Nanay Marina ay mayroon tumutulo. Kasi yung mga ginamit dyan na bubong ay tinastas lang doon sa dating bubong nila nung bahay nila na dumapa nung bagyong Christine. No? Kaya ayun, nagyaya ako sa labas at titingnan yung sitwasyon. So nagturo si Nanay Marina na gusto niya sana dyan mapatayuan ng bahay na kahit maliit. Oo, kasi 3 lang naman daw sila. Ang gusto niya ay yung safety sila, lalong-lalo sa ulan. So ayan po, no? Simple lang yung pagkakagawa. May trapal pa, yung pinakabubong niyan ay yun, trapal, yan. Kaya sabi niya ay tumutulo pa rin. Oo. Kaya sabi ko naman, pasensya po Nanay Marina kasi medyo natagalan tayong hindi nagkita. Sabi naman niya, okay lang kasi alam naman daw niya yung sitwasyon natin. No? At ayan, may papayad na kulay dilaw. Yan, tag 5 ang isa niyan kung gusto niyo pong bumili. Oo. At natatawa si Nanay Marina kasi nagbebenta na tayo. Sayang nga lang kasi yung mga pinag-usapan namin ay hindi niyo maririnig. O kasi yun nga, nagkaroon ng problema yung ating cellphone. So ayan, tinuturo na Nanay Marina na gusto niya dyan na lang kasi yung natatayuan ng bahay nila na yan ay hindi naman totally sa kanila yan. Oo. O yung na yan, lote na yan ay doon daw sa kabila yan. So temporary lang naman daw kasi yun nga, nagdarasal siya na magkaroon ng bahay talaga na kahit maliit. Na asin masasabing bahay nila. O kaya sabi ko naman, huwag mag-alala Nanay Marina kasi kung magkaroon at may mga makakita sa inyong video, magbaka sakali po tayo dito na mapagawa ang inyong munting kubo muli. No, na maliit lang. Kahit na sabi nga niya, kahit na 3 by 2. O, maliit lang po yun kung tutuusin. 3 by 2. Maliit lang. Pero ganun pa man ay gastos pa rin yan. So yun ang mahirap kasi sa mga ganitong project ay talagang as in, malaking gastusin yan, mga kalingap, mga kaibigan. Oo, kaya hindi maiwasan talaga na gastusan to. Kailang sana kung gagastos tayo ng 5,000 up to 10,000 pero hindi. Kahit sabihin mong 3 by 2 yan, gagastusan pa rin po natin yan ng almost 20,000.
O kasi yun nga, medyo mga mahal sa Wali, Kukulamber. Hindi kasi katulad doon sa bundok na makakamura tayo doon. So dito sa lugar na to, dito sa Dangkalan, sa mga karating barangay dito kasi medyo malayo na nga sa kabukiran, ano, dito ay malapit na rin sa bayan, ang kukulamber dito po ay mahal. So bibilin mo ng 1,000 ang isang puno, pero maghahanap ka pa ng o magano ka pa sa barangay, sa kapulisan, munisipyo, kukuha ka pa ng permit. So gagastusan mo. Sabi nga nila, sa isang puno, 1,500 lahat-lahat ang gagastusin mo. Kasi may tinatawag pa dyan na lagayan. O para maaprubahan ang pagpapatistis ng isang puno ng nyog. So, magbabayad pa sa pagtitistis daw ay 1,000. So, papatak halos ng 2,500 ang isang puno. So, kaya kung sakasakali man matuloy ang bahay dito, pagpapagawa sa bahay na ito ni Nanay Marina, no, ay siguro, ano na lang po, yung magtitingi na lang tayo para hindi na rin tayo masyadong matagalan. No? At yun nga, yung yero dito ay pwedeng 6 o 6 na dugtong. So, di 8 lang o di 8. So, pag 6, ang di 8 ay nasa 400 plus. Oo. Nasa 400 plus ang di 8. 435 or 445, ganon ang di 8 na yero. So, ikakanvas pa natin yan para masigurado natin. Oo, at yung ano nga, ay kukulamber. At sabi nga niya, may 2 haligi naman dyan. So, 6 na haligi ang gagamitin natin dyan. Ang haligi po ngayon ay 250 ang isa. So, sayang lang, no? Uli, kasi di nyo napakinggan yung usapan namin. Kaya minsan, aral ito sa akin na ganito, na kailangan ano kaagad ang ano natin, audio para malalaman kaagad ninyo or maintindihan kung ano yung aming napapag-usapan. So ayan, tinuturo ko nga yung sitwasyon ng kanilang kubo, nila Nanay Marina. Kaya sabi ko nga ay sayang kasi yung napakinggan gaano yung usapan namin dito. Oh, kaya ayan, natatawa lang ako kasi nga buong akala ko ay okay na okay. So masaya sana yung kwentuhan namin kahit na ang napapag-usapan ay gastos. No? So ayan, itinuturo ko yung CR. O ayan, may CR naman sila dyan. O, ayan. Nakikita nyo yung CR. Sabi nga ni Nanay Marina ay pag naliligo yung kanyang mga apo, ay nandiyan siya sa labas kasi nga yan ay trap pala ang dingding. Oo, binabantayan niya yung kanyang mga apo. Sayang lang, no? Kasi hindi nyo nakita si Merosel kasi kasalukuyan ay nasa school siya. Nasa school siya nung time na tayo ay pumunta dito sa kanila. Kaya hindi natin nasilayan ang isang apo niya na si Merosel. So, ito lang si Danica ang ating kausap. Ano? Kaya sa mga nandito po sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na po kayo, no? Pero yan lang po yung ating nakaya about dito sa video na ito. Kaya uli, sa aking premiere, maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Bertos Woman, Ate Dio Roland, Ate Irene DB, Miss Kisnil Channel, at sa lahat, sa lahat, hindi ko na po kayo maisa-isa, mga kalingap, mga kaibigan. Sa mga nagiging kaagapay po natin dito sa landing pad ng Dunsol, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga teams, maraming salamat po sa inyong lahat. Labin Care, Team Tanod, Team Gigi College, at siyempre sa Team Kuroda. Maraming salamat po sa inyo. Ana Kuroda at sa buong Team Kuroda. At siyempre, lalong-lalo na sa Team Kalingap sa panguna ni Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs at Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, sumunod sa aking premiere, thank you po ng marami sa inyong suporta. Lagi po tayo mag-iingat and God bless po sa lahat.
Bye-bye at ingat po tayo parati.